Sir, tama na. Sir, lasing na lasing ka na. Pamimigil ng isang dalaga na nakaitim ang lahat ng suot sa katawan at siya ay si Levi Ibares. Mapungay ang mga mata ng lalaki na tumingin sa gawin ni Levi. Alam mo, miss, mas pakialaman mo na lang yung sarili mo kaysa sa akin. Kaya ko na ang sarili ko. Anito saka lumagukulit ng alak. Muli itong kinausap ni Levi. Tingnan mo nga yung sarili mo, sir. Hindi mo na nga makita ng diretso yung baso na hawak mo eh. Pakialam mo ba, miss? Ayun mo na nga lang ako. Naiinis na tugon nitong lalaki. Napairap na lamang si Levi. Oh, edi lalayuan. Madali naman akong kausap eh. Saglitan silang nabalot ng katahimikan hanggang sa biglang magtanong ang lalaki. Ano ba ginagawa mo dito? Problemado ako. Kaya ako pumunta dito kasi gusto kong makalimot kahit saglit. Masyado na ako nai-stress sa mga bagay-bagay sa buhay ko. Ganun ba? Tama yan. Iinom na lang natin itong lahat. Hindi ako umiinom ng alak. Kung ganun, ang hina mo naman pala. Hindi porke hindi uminom ay mahina na. Sadyang ayoko lang ng lasa ng alak. Kung ikaw ginagawa mong tubig ang alak, ibahin mo ko. Hindi ako katulad mo. Okay, sabi mo eh. Ikaw ba? Bakit ka nagpapakalunod sa alak? Gusto ko lang din na makalimot. Makalimot? Ano naman ang gusto mong kalimutan? Yung ex-girlfriend ko. Bakit? Ano bang ginawa ng ex mo sa'yo? At naglalasing ka ng ganyan kalala? Niloko niya ako. Ipinagpalit niya ako sa best friend ko. Gusto mo bang gumante? Hindi, pero gusto ko siyang sapak-sapakin. Bakit? Tutulungan mo ba ako? Hindi. Heartbroken ka lang. Problemado ako sa buhay. Dadagdag pa kayo sa iniisip ko eh. Kaya nyo na yan. Kaya mo nang gumanti dyan sa best friend mo. Paano naman ako gaganti? Itulog mo tapos pagbabarilin mo sa panaginip mo. Nakakatawa ka rin pala eh. Ang tanga-tanga mo, matutulog tapos doon gaganti. Nagbibiro ka ba? Lasing lang ako pero di ako tanga na tulad mo. Tanga ka nga eh. Mas tanga ka. Bakit? Kasi niloloko ka na, hindi mo pa agad nalaman at nahalata. Alam mo, uminom na lang tayo. Hindi nga ako umiinom ng alak, ang kulit mo naman. Kahit ngayon lang. Libre ko na. Kahit pa ilang alak ang i-offer mo sa akin, hindi ko iinumin yan. Masarap naman eh. Ayaw mo talaga subukan? Ayoko nga niyan. Ayoko. Alam mo, lasing ka lang kaya ka nagiging makulit eh. Teka, ano bang number ng driver mo at ang maihatid ka na niya sa bahay mo? Wala akong driver. Pero may bahay kang malapit? Wala. Kondo lang meron akong malapit. Bakit ba? Halika na. Wala na akong choice. Ako na lang ang maghahatid sa'yo sa kondo mo. Tara na, sir. Para makapagpahinga na rin po kayo. Ayoko pa nga kasi, miss. Ano ba? Ako na nga nagkukusa, oh. Ayaw mo pa? Kapag nakatayo ka ng diretsyo, hahayaan kita na umuwing mag-isa. Pero kung hindi, ihahatid kita. Kaya ko to. Ano ka ba? Ako pa ba? Pagkatugon ng lalaki, tumayo ito pero muntika na itong matumba. Buti na lang at nasalo siya ni Levi. Pagkasalo ni Levi ay inalalayan na niya agad ang lalaki at isinakay ito sa kanyang kotseng kulay dilaw. Nang may sakay na ni Levi ang lalaki ay agad na niya itong inihatid sa malapit na hotel para doon muna manatili hanggang kinabukasan. Hindi ko alam kung nasan ang sinasabi mong kondo mo. Kaya dito ka na lang sa hotel muna na malapit sa bar, okay? Nakakaawa ka naman kasi. Alangan naman iuwi kita sa kondo ko, di ba? Tsaka, babayaran ko na lang yung pamamalagi mo dito. Isang gabi lang naman. Ani Levi habang binabaybay ang daan patungo sa pinakamalapit na hotel sa bar na pinanggalingan nilang dalawa ng lalaki kasama niya ngayon. Nang makarating na ang dalawa, agad na bumaba ng kotse niya si Levi at kinuhanan ng kwarto sa hotel ang lalaking kasama niya. Nang makakuha at makabayad na siya ay nilalayan niya makababa ng kotse ang lalaki.
Kahit na gumigewang-gewang sila ay pinilit pa rin ni Levy para lang maihatid ang lalaki sa kwarto niyang binayaran ni Levy sa hotel na yon. Ano ba naman to? Ang bigat-bigat naman itong lalaking to. Maglalasing-lasing kasi hindi naman niya kayang iuwi ang sarili niya. Ay nako. Reklamo ni Levy habang patuloy niyang inaangat ang katawan ng lalaki kasama niya papunta ng kwarto na bakante sa hotel. Nakahinga ng maluwag si Levy nang matapat na sila ng lalaki sa kwartong hinahanap niya. Agad siyang pumasok dito at ibinagsak niya ang katawan ng lalaki sa kama. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang hilahin ito at halikan. Hindi na nakapalagpas si Levy. Nadala na rin siya ng init ang katawan. Kaya ang gabing yon ay napuno ng mainit na pangyayari sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, nagising na lamang si Levy na walang saplot ni isa. Nagulat na lamang siya nang may maramdaman siyang may tumatagan sa katawan niya. Aray, ang sakit ng ulo ko. Teka, ano ba nangyari sa akin? At ano doon nakadagan na mabigat sa katawan ko? Tanong ni Levy habang nagkakamad pa ng ulo. Napalingon na lamang si Levy sa tabi niya at napabalikwas nang makita niya kung sino ang kasama niya. Hoy! Anong ginawa mo sa akin, ha? Bakit? Bakit wala akong damit? Sigaw ni Levy sa lalaking katabi na siyang ihahatid niya lang dapat dito sa hotel. Napakurap-kurap ang lalaki at nagawi kay Levy ang kanyang tingin. Anong ginagawa ko dito? Bakit nandito ako? Wala pa ako sa... Tsaka sino ka? Pinagtangkan mo ko, no? Pinagsamantalahan mo ko, no? Ganyan ka na ba kadesperada sa lalaki? Nang dahil sa narinig ni Levy, napakunot na lamang ang kanyang noo. Hoy, lalaki. Ako ang nagdala dito sa'yo kasi lasing na lasing ka na. Tapos, pagkatapos natin dito sa hotel room na to, bigla mo na lang akong hinalikan. Siyempre, nakainom din ako kagabi kaya nadala na rin ako sa mga halik mo. Kaya heto tayo ngayon. Walang suot ni isa at kasalanan mo yon. What? Ako ba ang may kasalanan ngayon? Bakit mo pa kasi ako tinulungan? E di sana walang nangyari sa atin. Paamak ka rin, ano? Walang utang na loob. Barilin ko yan nga lang alam mo eh. Tsaka hindi ko naman to ginusto ah. Baka ikaw, sobrang ginusto mo itong nangyari sa atin. Ang sarap ka ng... Ano? Sige, ituloy mo at napilipitin ko yung uso mo. Bakit? Totoo naman ah. Sarap na sarap ka nga kagabi eh. Shut up! Ano ba kailangan mo sa akin? Wala. Wala akong kailangan sa'yo. Ang gusto ko lang ay tulungan ka kagabi. Ang kaso iba ang nangyari sa atin at dahil yun sa kagagawan mo. Hinalikan mo na lang ako ng basta-basta kagabi. Stop accusing me. Kasalanan mo to. Check the CCTV para makita mo ang lahat ng pinagagagawa mo kagabi sa katawan ko. I'll make sure that you will go to jail because of this. You'll file a case against me? Oh my God! Just make sure that you will win. If you'll not, then I have the right to sue you back. Ang tabang mo ah! Bakit sino ka ba ha? Ikaw, sino ka ba sa tingin mo? I'm Rocky Salvateros, isang SWAT member. Hindi ka ba natatakot sa pwede kong gawin sa'yo? SWAT member na broken kagabi? Tapang-tamangan ka ngayon ah. Akala mo naman hindi ka naging alipin ng pagmamahal. Nangasar ka ba? Hindi. Pinipikon lang kita. Lumalabas na pikunin ka na. Nang dahil lang sa tono ng boses mo, halatang halata na eh. Pwede ba? Magbihis ka na nga at iwan mo na ako dito. Baka nakakalimutan mong binayaran ko ang kwarto na to. Ikaw ang dapat na umalis. At hindi ako. Ikaw ba? Magkano naman ang binayad mo? Sa tingin mo ba, mapapalis mo ko dito sa kwartong to? Yung binayad mo, kaya kong triplehin yun kung gugustuhin ko. Kaya kung ako sa'yo, ikaw na lang ang umalis. Ang hangin ah. Mukhang hindi mo ko kilala. Pakialam ko ba sa pagkatao mo? Kahit na sino ka pa, wala akong pakialam, okay? Kaya umalis ka na. Makaalis na nga. Ang arte-arte na to. Nang dahil sa inis na Levy, padabog niyang nilayasan doon sa hotel ang lalaking iyon na nagngangalang Rocky Salvatero na makapagbihis na siya at makapagayos ng kanyang sarili. Samantala, narito ang nagngangalang Rocky. Wala pa ring suot ni isa. Napabuntong hininga na lamang siya. Ano bang pumasok sa kukote ko at nakipag one night stand ako sa babaeng yun? Hindi naman talaga ako broken eh. Teka, nasabi ko ba yun tungkol sa ex-girlfriend ko sa babaeng yun? Ay, kainis naman oh. Kung ano-ano tuloy ang naikukwento ko sa babaeng yun.
Kaya pala ginajudge na niya ako kanina. Kasi napakwento ko na dahil sa kalasingan. Ay, ano ba yan? Naiiling na nitong si Rocky sabay kuha ng kanyang cellphone na nasa itim na pants niyang nasa sahig. Nang makuha na ni Rocky ang kanyang cellphone ay tinawagan niya ang kanyang sekretaryo. Ilang ring lang naman ay agad na sinagot na ng kanyang sekretaryo ang tawag niya. Hello, Patrick. Yes sir, bakit po? Pasabi nga kay Manong Boyet na pasundo ako. Hindi ko dala yung kotse. Salamat. Saan sir? I'll send my location to you later paglabas ko ng hotel. Noted sir. Thank you, Patrick. Nang matapos na ang tawag na yon ay nagbihis na si Rocky. Inayos niya ang nagsuot niyang damit at saka lumabas na ng kwartong yon. Paglabas ni Rocky sa hotel, agad niyang sinendang lokasyon niya sa kanyang sekretaryo. Pagkaraan ng ilang minuto ay agad ring nakarating ang kotse niyang kulay puti na iminamaneho ng kanyang driver. Nang makasakay na si Rocky sa kotseng yon, ay imamaneho na sana ng kanyang driver nang may maalala si Rocky kaya pinigilan niya ito. Teka, Manong Boyet. Bakit po? Balikan natin yung kotse ko. Bakit po? Nasaan po ba? Nasa tapat lang ng bar yun kagabi. Sa bar kung saan ako naginom. Tara, balikan natin. Sige po, sir. Saang banda po ba yun? Baka malapit lang sa hotel na tinuluyan ko kagabi yun. Ano po ba yung pangalan ng bar, sir? Time Out Bar ang name ng bar na yun. Pinsan ko ang may-ari ng bar na yun. Sino po sa mga pinsan nyo, sir? Si Richard ang may-ari ng bar na yun. Alam ko yung bar na yun, sir. Teka, sir. Malapit na po tayo sa bar na sinasabi nyo. Sige, at na makuha ko na yung sasakyan ko. Marami pa akong kailangan na sikasuhin mga kaso. Baka ipapadala kami sa San Antonio. Sasabihan ko na lang si Patrick na pakiayos ang lahat ng mga papeles ng kumpanya na kailangan kong i-review this week. Sobrang busy nyo na, sir. Kailangan nyo rin po ng pahinga. Saka na ako magpapahinga kapag natapos ko na lahat ng mga kailangan kong tapusin. Sige po, sir. Sir, siya nga pala. Nandito na po tayo sa tapat ng bar. Sir, pakihanap na lang po ng kotse yung sinakyan nyo kagabi. Sige, salamat. Nang makatugon na si Rocky ay agad siyang bumaba ng kotseng pinagsakyan niya ngayon at patakbo niyang binuntahan ng kotseng kanyang sinakyan kagabi. Nang mahanap na niya ay agad siyang sumakay dito at pinahururot niya ito ng may kabilisan. Bago pumasok sa opisina ng mga SWAT si Rocky, dumaan muna siya sa kanyang kumpanya. Sa ilang minutong pagmamaneho ni Rocky ay nakarating din siya agad rito. Pumasok agad siya sa kanyang kumpanya at tumaretso agad siya sa kanyang opisina. Nadatnan niya dito si Patrick na kanyang sekretaryo. Patrick, ibibilin ko muna sa iyo ang kumpanya. Papasok na lang ako kapag wala nang asikasuhin ng team namin. O kaya, wala ako sa misyon na gagawin. Magiging busy ako ngayong linggo eh. Ni Rocky dito sa sekretaryo niya na napahinto sa kanyang ginagawa ng dahil sa pagdating ni Rocky. Hinarap ni Patrick si Rocky at sumagot. Noted, sir. Ako na po ang bahala dito. Ayusin ko na lang po ang mga dapat kailangan, lalo na sa mga record ng new stocks ngayon ng product natin. Thank you so much, Patrick. Maasahan talaga kita. Wala yun, sir. Mataas po ang sweldo ko sa inyo kaya sinisipagan ko. Ang pay rin po kasi, sir. Yun ang pinagpapasalamat ko sa inyo, sir. Buti po at nakakaya niyong pagsabayin ng kumpanya mo at pagiging SWAT member niyo. Hindi po ba kayo nahihirapan kasi sobrang tight ng schedule niyo ngayon? Medyo nahihirapan nga ako ngayon eh. Kaya nga laking pasasalamat ko kasi nandyan ka. Para saluhin na muna mga kailangan kong tapusin dito sa kumpanya ko. Nang pansamantala, habang busy ako sa mga operasyon na kailangan naming matapos ngayong linggong to. Sir, ako na po ang bahala. Alam ko naman po na stress din kayo sa mga cases na hinahawakan nyo. Pero may tanong lang ako, sir. Ano yun? Minsan nyo na po bang naisip na magkaroon ng tagapagbana? I mean, hindi naman po sa hinihingi ko na mangyari pero just in case lang po, kunwari, may nangyari pong hindi maganda sa inyo. Sino po ang sasalo ng responsibilidad ng kumpanya nyo? Ikaw, sekretary kita, hindi ba? Kaya ikaw ang inaasahan ko na umako muna ng mga responsibilidad ko. Pero sir, hindi naman po ako habang buhay na nandito. Kasi may contract po tayo na ilang taon lang po ako na magiging sekretary nyo. Kailangan po ba nangahalili sa kumpanya ko? Opo, just in case lang naman po. Tsaka sayang din po itong kumpanya nyo kung walang susunod na mag-aalaga ng pinaghirapan yung tayo na kumpanya. Kung sa bagay, tama ka nga naman.
Pero, saka na yan. Hindi pa naman siguro ako mamamatay para kailanganin ko ng hahalili sa kumpanya ko. Sige, sige. Mauna na ako at ikaw na muna ang bahala rito. Sige po, sir. Mag-ingat po kayo. Salamat, Patrick. Nang matapos na, tumugon si Rocky sa sekretary niya. Agad siyang sumugod papunta sa SWAT station. Hindi pa man siya nakakababa ng kotse ay napansin na niyang may kaguluhan sa labas ng gusali. Nagkukumpulan ng mga kasama niya. Oh, bakit? Anong meron? Tanong ni Rocky habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. May mission tayo sa San Miguel. Sagot ng isa sa mga SWAT member. May mga tulisan daw doon. Mahigit 30 ang nandun kaya maghiwa-hiwalay tayo. Oo, sige. Mauna na kayo. Susunod na lang ako. Magbibihis lang ako. Tugon ni Rocky habang naglalakad papasok. Pagka-uwi niya sa kondo, mabilis siyang naligo. Nagpalit ng uniforme at nag-almusal. Kailangan niya maging handa. Gutom at pagod ay hindi pwedeng dalhin sa laban. Pagbalik niya sa istasyon, agad niyang hinanap si Raul, ang kasangga niya. Kompleto na ba ang armas natin, Raul? Kompletos regados, Rocky. Ready na. Sagot ni Raul habang inaayos ang holster niya. Bakit nandito ka pa? Tara na. Baka kung ano pa ang magawa ng mga kalaban. Pero may kaba sa tono ni Raul. Rocky, hindi ka kasama sa misyon. May ibang assignment ka raw, sabi ni Senior Captain. Ano? Bakit? Gusto ko kayong samahan para mas mabilis natin matapos yan. Hindi talaga pwede, pre. Utos mula taas. May ibang mission ka raw. Mas malaki. Mas delikado. Napailing si Rocky. Sige, ingat kayo. Galingan nyo. Ubusin nyo yung mga salot na yan. Salamat, Rocky. Ikaw rin. Mas delikado ang haharapin mo. Hostage case daw yan. May bomba pa. At may makakasama kang assassin. Babae raw? Sino ang assassin yun? Tanong ni Rocky nakita ang pag-aalinlangan sa muka. Hindi ko kilala pero sabi magaling daw. At yun lang. Alis na kami. Good luck. Umakyat si Rocky sa opisina ni Senior Captain. Pagpasok pa lang niya, nilapag na agad nito ang mga CCTV photos sa lamesa. Yan ang target. Isa yung hideout ng mga drug addict na may hostage. 5 lang kayong sasabak. Kasama niyo ang assassin. Paliwanag na Senior Captain. 20 ang kalaban tapos 5 lang kami. Sigurado po ba ka dyan? May backup ko yung pulis. Huwag kang mag-alala at makikilala mo na rin ang partner mo maya-maya. Naghintay si Rocky sa loob ng opisina. Maya-maya'y bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Maganda, pero halatang hindi basta-basta. Teka, parang kilala kita. Ani Rocky habang nakakunot noo. Natural. Ako yung babae kagabi. Sabay ngiti ni Levi Ibares, ang assassin. Nice to see you again, SWAT boy. Ano? Ikaw ang partner ko? Baka wala ka pang karanasan sa totoong bakbakan. Sumabat sa Senior Captain. Rocky, huwag kong malitin si Miss Ibares. Kung ayaw mo sa misyon, umalis ka. Pero bawas sweldo mo. Pasalamat ka at kalmado pa ako. Sagot ni Rocky. Pero dapat kasi, kami na lang sana. Ano ba, Rocky? Tigilan mo na ako. Laban ito ng buong team, hindi lang ikaw. Singit ni Levi. Fine. Basta huwag mo kong uutusan. Reset your mind and focus on the mission, maliwanag? Buwelta ni Levi. Huwag kang piling, boss. Naiirita ako sa'yo. Ikaw? Ang yabang mo rin. Kaya ka hindi na po-promote eh. Nag-argumento pa sila ng bahagya hanggang sa nagpakilala silang muli sa isa't isa. Si Rocky Salvateros at si Levi Ibares. Magkakaalaman na lang sa mismong laban kung sino ang tunay na magaling. Pero sa ngayon, kailangan muna nilang magtulungan. Nang dahil sa sagutan ng dalawa na patayo na lamang ang senior captain nila Rocky at sinigawan ng dalawa. Pwede ba? Kung magtatalo kayo, doon kayo sa labas ng opisina ko. Hindi yun, dito pa kayo magsisimula ng gulo. Kung parehas ko kayong isuplong, ano? Hindi kayo magkakasundo? Kapag ang misyon na to ay hindi nagtagumpay, malalagot kayong dalawa. Lalong-lalo ka na, Rocky. Tandaan mo yan. Tsaka anong sinasabi mong papatunayan mo na makakataas ka ng ranggo, ha? Sa inaasan mo pa lang,
Malayong malayo nang maaabot mo ang gusto mo. Kaya kung ako sa'yo, aayus-ayusin ko yung ugali mo, ha? Umayos ka, Mr. Salvateros. Sige na, lumabas na kayo ng opisina ko. Ang iingay niyo eh. Nang dahil sa sigaw ng senior captain nila Rocky na kayo kong lumabas ang dalawa pero hanggang ngayon ay nagsisisihan pa rin sila na parang mga bata. Alam mo sa sarili mong kasalanan mo to. Kaya tayo napagalitan eh. Reklamo nitong si Levi sabay irap dito kay Rocky. Tumaas ang sulok ng labi ni Rocky nang dahil sa sinabi ng dalagang kasama niya. At ako pa talaga sinisisi mo, ha? Eh, sino ba ang nangasar sa akin? Hindi ba't ikaw? Oh, bakit ngayon? Akong sinisisi mo. Kasi naman, kung hindi ka reklamador, hindi tayo mapapagalitan. Makakausap pa sana natin sa Senior Captain Maniego. Ganyan kasi ang ugali mo eh. Tama naman yan siya. Pakiayos ng attitude. Napailing-iling na lamang si Rocky. Hindi ako makapaniwala na ikaw pala makakasama ko sa misyong to. Isang hampog na babaeng kay pangit ng ugali. Excuse me? Ikaw ang may masamang ugali sa ating dalawa at hindi ako yon. Kaya pwede ba? Tigilan mo na nga pang-aalaskador mo sa akin. Naiirata ako sa buong pagkatao mo eh. Ikaw ang mag-adjust, Hoy. Ikaw ang may gusto niyan. Gusto ko ba? Hindi, di ba? Pakialam ka sa'yo. Doon ka nga. Naalibad pa rin ako sa mukha mo eh. Bakit? Pogi naman ako, ah. Mama mo. Yan. Pogi yan sa paningin mo. Mukha kang ang puwet ng arinola eh. Aba, nabimersonal ka na, ha? Hindi na tama yan. Baka gusto mong mahalikan kita. Ang ingay mo eh. Nakakarendi ka na. Marindi ka lang. Wala akong pake. Tss, ang tapang-tapang mo, ha? Halikan kita dyan eh. Sige. Subukan mo at nang parilin ko yung gusto mo. Nagbibiro lang ako. Kumalma ka lang. Tsaka, huwag ka na nga maginarte. Parang hindi mo naman natikman yung nakaka-addict kong halik kagabi. Ah, yung halik mo ba na lasang alak? Yun ba ang pinagmamayabang mo sa akin ngayon? Bakit? Totoo naman na nakaka-addict ka. Kaya nga pumigay ka sa akin kagabi eh. Oh my God! Kapal naman ang mukha mo. Kung na-addict ako sa kiss mo, edi sana hinahanap-hanap ko, di ba? Kaso hindi eh. Nandidiri pa nga ako sa ginawa mo sa akin kagabi. Pero nasarapan ka. Tama ko, di ba? Yun ang hindi mo may tatanggi. Utot mo. Ang bastos mo. Baralin ko yung ngalangala mo eh. Abainin mo na lang. Kasi, masarap talaga ako. Abainin mo na masarap ako. Oo na. Masarap ka na. Masarap ka ng ipalapa sa aso. Ang sama mo talaga sa akin, oh. Kailan ka ba babait? Kapag hindi ko na nakita yung pagmumukha mo. Paano naman mangyayari yun? Magkasama nga tayo sa misyon. Eddie, magpakamatay ka sa misyon para hindi na kita makita. Alam mo, sumusobra na yung bibig mo. Pwede ba? Tantanan mo na nga ako. Mas nasasira lang ang araw ko sa tuwing sinasagot ko yung mga pinagsasabi mo eh. Mas mabuti mo pang gawin. Itiko mo na lang yung bibig mo. Manahimik ka kahit na ilang oras lang. Huwag mo kong kausapin. Naiirita ako sa'yo eh. Kung ayaw mo naman, layuan mo na ako. Please lang. Please. Hindi pwede. At bakit naman hindi pwede, Aber? Di ko kasi alam ng exact location ng mga target natin. Ikaw lang ang nakakaalam. Paano mo naman nasabing alam ko? Kararating ko nga lang kanina sa office ni Sir Maniego. Ikaw kasi, kung hindi mo ako inaway, edi sana, nakikipagbakbaka na tayo ngayon sa mga hinayupak na adik. Kasalanan mo lahat ng to eh. Oo na, kasalanan ko na. Tara, samahan mo ko. Bakit? Saan tayo pupunta? Malamang. Tatanungin natin kung nasa ang location na pupuntahan nating misyon. Kaya nga ako sumama sa'yo kasi ang akala ko, alam mo kung nasan yung lugar na pupuntahan natin. Hindi naman pala. Kaya mo na yan. Ikaw na lang, Rocky. Makakapagdalawa pa tayong pumunta. Mas uminit ang ulo ni Sir Maniego sa atin. Kaya mas mabuting ikaw na lang at nang makaalis na tayo dito. Pag sabihin mo, tinatamad ka lang. Ay, bahala ka na nga dyan. Bahala ka din sa buhay mo. Akala mo naman sobrang gwapo mo. Ang pangat-pangat mo nga eh. Kinis. Padabog na iniwan ni Rocky si Levi. Nainis na napahalukip-kip na lamang si Levi
nang dahil sa inaasta ng kasama niyang si Rocky kapag kausap siya. Napapailing na lamang siya dahil para silang aso't pusa. Nakakainis! Kung hindi lang dahil sa pera, hindi ko tatanggapin tong trabahong to eh. Sayang naman yung 300,000 na kikitain ko dito. Bulong ni Levi sa hangin at napapabuntong hininga na lamang siya. Dahil nagtitimpi siya at baka hindi niya matansya ang kasama niyang si Rocky. Kung hindi lang talaga ako mabait, kanina pa nasa hukay yung lalaking yun. Nakakainis yung pag-uugali niya. Lagi niya akong trip na asarin. Ano bang problema nun? Ang babaw naman kung ang dahilan yun nangyari sa amin. Ewan ko doon. Nai-stress ako sa kanya. Dugtong ni Levi na para bang may ibang kausap. Maya-maya pa dumating na rin si Rocky at tinabihan si Levi na nakatayo ngayon sa tapat ng entrance. Ano? Saan daw ang location ng mga target? Bungad na tanong ni Levi. Hinihingal na sumagot si Rocky. Sa lumang building, doon sa Perpetua Street, Santa Mesanos. Doon sila naglalagi ngayon. Ano pang hinihintay natin? Tara na! Teka lang naman. Napagod ako oh. Mag-unos dili ka nga. Parang hindi naman tayo agad makakapunta doon eh. Ano sa akala mong hinahabol natin Oras ang hinahabol natin dito. At ang buhay ng mga bata ang delikado dito kapag nahuli tayo, Rocky. Kailangan natin kumilos bago pa mahuli ang lahat. Teka nga lang kasi. Ano ba sa akala mo ko ha? Robot na hindi napapagod? Ay, wala ka talagang puso. Oh, ang akala ko ba sa office mo lang binalikan si Sir Maniego para lang tanungin yung location ng pupuntahan natin? Teka, saan ka ba napadpad? Wala sa senior captain sa opisina niya. Nasa likuran siya nitong building. Anong ginawa niya doon? May balit kasi na guardian doon. Nagpupunta siya doon kapag gusto niya ng fresh na hangin. Baka stress lang sa senior captain kaya ganun. Kaya nung nakarating ako doon, tinanong ko agad siya. Tapos nung nalaman ko na nagpaalam rin ako agad sa kanya. Tapos binalikan kita dito. Tumakbo pa ako para mabilis akong makabalik sa'yo. Dami mong alam. Tara na nga. Ano, okay ka na? Okay na ako, tara na. Saan ba tayo sasakay? Sa sapatos mo, malamang. Sa sasakyan tayo sasakay. Ang hina mo naman Oo, anong sasakyan na gagamitin natin? Sasakyan ko na. Ako na magmamaneho para mas mabilis. May kotse ka? Malamang. Ano bang tingin mo sa akin? Namumulubi? Sa milyong kinikita ko, imposibleng hindi ako makabili ng sarili kong sasakyan. Ano ba ang tatak ng sasakyan mo? Brillianter Peach. Original yon. Fully paid ba? Oo naman, no? Hindi naman ako kukuha ng kotse nang hindi ko agad mababayaran ng buo. Ang yaman mo naman pala. Bakit ka pa nagtatrabaho? Ang pera, nauubos din yan katulad ng pasensya ko. Kaya kapag hindi ka tumigil sa kakadada mo, mauubos din to. Baka hindi ka naabutan ng sinit ng araw bukas. Sige ka. Nakakatakot ka namang maging girlfriend. Siguro, selosa ka rin mo. Tama na nga kakatanong. Tara na at nang matapos ng misyon to. Ayoko na makita yung pagmumukha mo Naaalipad pa rin na talaga ako. Hindi ko alam kung bakit ikaw pa ang iniwan ni Sir Maniego para dito sa case na to. Pwede namang ibang officer ang makasama ko at hindi ikaw. Special and dangerous ang case na to. Special dahil well-trained lang ang pinapayagang sumama sa mga ganitong cases. Dangerous dahil may mga bomba na talagang ikakapahamak ng mga amateur officers. Akala ko sinama ka dito kasi special child ka. Huwag mo nga akong binibiro. Nagsiseryoso na nga ako dito Ano? Alam mo na ang piling ng matarantado. Ngayon na ginaganyan kita, rereklamo-reklamo ka dyan. Kutusan kita dyan Huwag naman. Nagpapakabait na nga ako Ikaw binubuli mo na ako. Never kitang binuli. Ikaw kaya ang bully sa atin. Tigil-tigilan mo nga ako. Sumunod ka na lang sa akin at tumakaalis na tayo. Dahil mo pa kasing dada dyan Eto na, tatahimik na ako. Teka lang, hintayin mo ako. Huwag mo binisang maglakad, hoy! Hindi na kinibupa ni Levi si Rocky at naglakad na siya papunta sa kanyang kotse na nasa labas lang ng gusali ng mga SWAT. Sumakay siya rito.
Sinundan naman ito ng pagsakay rin ni Rocky. Umupo si Rocky sa passenger seat. Kahit na tinitingnan na siya ng masama ni Levi ay hindi niya na lang ito pinansin. Naiinis na pinaandar ni Levi ang kotse niya at saka ay tinuon ang atensyon sa pagmamaneho. Levi, ang ganda mo pala kapag naka-side view. Bakit ngayon ka lang napansin? Ewan ko sa'yo. Ang dami-dami mong sinasabi. Mga wala namang kabuluhan. Hindi mo ba talaga kayang manahimik, Rocky? Alam mo, mas okay pa nga na itiko mo na lang yung bibig mo. Mamaya mo na ako kausapin kapag may maganda ka nang sasabihin. Bakit? Yung sinabi ko ba? Hindi ba maganda yon? Compliment yun ah. Compliment ba yon? Eh para ka nga lang nag-aasar eh. Inuuto mo lang naman ako. Hindi ah. Maganda ka naman talaga eh. Ang astig mo ngang pumorma. Mas magiging astig ako sa paningin mo kapag nakita mo na ako makipaglaban. Habang tumatagal tayong magkasama, mas tumitindi yata ang kayabangan mo. Hindi ako nagyayabang. Dahil totoo lahat ng mga sinasabi ko. Ihanda mo na lang yung sarili mo na may ilang galos pagkatapos ng misyon. Siyempre, labanan yun eh. Malamang sa malamang, magkakaroon talaga ako ng mga sugat. Saan ka nakakita ng mga sumasabak sa labanan na walang ni isang sugat? Ikaw talaga, oo. Akala ko pa naman matalino ka. May katangahan ka rin pala. Wow ha! Sinabi ko lang naman na ihanda mo yung sarili mo. OA mo naman eh. Gabi, lagi akong handa. Baka ikaw ang hindi pa handang magalusan. Ano? Anong akala mo sa akin? Walang experiences na hindi man lang nagsusugatan? Sa ilang beses na nanganganib ang buhay ko na dahil sa trabahong to, alangan namang lagi na lang akong walang ni isang galo sa katawan. Makikita ko naman mamaya kung magaling ka talaga eh. Kapag nakita ko lang na pinagloloko mo ko, sasabihin ko talaga kay Senior Captain na hindi ka magaling at panay kayabangan lang ang alam mo. Sige ba? Pero kapag napatunayan ko lahat ng mga sinasabi ko, iiwan mo ang pagiging swat mo. Oh, bakit natama yung pagigiswat ko dito? Masyado naman yata yan. Hindi ako papayag. Siguro, ang inakala mo ay malalamangan mo ko. Diyan ka nagkakamali. Kitang-kita na lahat ng officer sa mga galawan ko. Sige, siguraduhin mo lang mamaya na hindi ka mababaril. Kung hindi, ako ang tatapos sa'yo. Maliwanag? Eh kung ikaw kaya ang tapusin ko. Huwag mo kong tinatarantado ngayon at nagmamaneho ako. Kapag tayo nadisgrasya dito sa daan, kasalanan mo. Kaya mamaya ka na mangupal. Pesta naman to. Oh. Ang ingay mo naman eh. Kung halikan kaya kita ngayon para malahimik ka na. Kapag ako'y natuluyang napikon sa'yo, sisipain kita palabas ng kotse ko. Baka nakakalimutan mong may ginawa ka pa sa akin. Hindi ko sinasadya yung nangyari sa atin. At saka, kung hindi mo naman ako tinulungan, hindi naman tayo aabot sa ganun eh. Pasalamat ka na lang at hindi kita pinabayaan doon. Kawawa ka kasi kapag nalalasing. Naglalasing ka lang naman dahil sa babaeng yun. Ang hina mo naman. Palibasa kasi, hindi mo pa nararanasang magmahal ng totoo at hindi mo pa nararanasang mahalin ng buo. Ayoko niyan eh. Para sa mga corny na tao lang yan. Astig ako. Ayoko ng pagmamahal na yan. Kaya kong mahalin ng sarili ko. Ikit pa sa pagmamahal na kayang ibigay ng kahit pasino sa akin. Wala akong pakialam kung tumanda akong dalaga. Ang mahalaga, marami akong pera. May point ka nga naman. Pero di minsan ba, hindi mo ba naisip na magkaanak kahit isa lang? Wala akong balak na magkaanak eh. Ikaw ba? Wala rin naman. Pero kailangan ko ng susunod na tagapagmana ng kumpanya ko. Iniisip ko rin kasi na tatanda ako at walang hahalili na magtataguyod ng kumpanya ko. Kaya nagbabalak akong pagkatap ng bata. Palalakihan ko siya at siya ang magmamana ng lahat-lahat ng ari-arian ko. Ang swerte naman niya. Lalaki lang siya para maging tagapagmana ng isang SWAT member na may sariling kumpanya. Hindi kaya ko nakakayod lang talaga para magkapera. Kahit na anong delikado ng trabaho, susunggaban ko para lang magkapera ng malaki. Matagal ka na pala sa pagiging assassin mo? Oo. Bakit? Wala naman. Iniisip ko lang kasi kung magkano ang kabuuang kinikita mo sa tuwing may natatapos ka misyon. Milyones ang kinikita ko. Hapa pa milyon ko maliit na case lang ang hinahawakan ko. Ganun ang takbo ng buhay ko.
Ang kumitil ng buhay ng mga kaaway. Minsan mo na rin bang naisip na huminto na sa ginagawa mo? I mean, sa trabaho mo ngayon. Oo, dati. Ang akala ko kapag huminto ko, magiging payapa na ang buhay ko. Pero hindi eh. Mas naging magulo. May mga naging kaaway ako na namukhaan ako dati. At kahit na huminto na ako, hindi nila ako tinitigilan. Kaya bumalik na lang ako. Kasi kahit napiliin kong huminto, ang mga nakakakilala ng mukha ko, hindi mananahimik na mga yan. Ako ang pinakaunang target nila. Dahil ako ang dahilan kaya ang ibang plano ng mga nakakalaban ko ay napupurnada. Kaya galit na galit sila sa akin. Yung mga makakaharap natin, kilalang kilala ko sila. Pati na mga galawan nila. Magagaling mga tauhan ni Miguel. Miguel? Sino yun? Si Miguel San Sebastian. Siya ang kilalang leader ng grupong Dark Phantoms. Mataas ang posisyon niya sa grupo nila. Siya rin ang pinaghihinalaan kung may pakana at may ideya ng kidnapping dito sa baryo nyo. Malupit na kalaban sila, Miguel. Hindi nyo kakayanin ang dami ng tauhan niya. Ibig mong sabihin, hindi lang saktong 20 ang lahat ng tauhan niya? Tama ka. Hindi lang 20 ang lahat ng tauhan niya. Sa pagkakatanda ko, nakapatay ako ng 15 tauhan niya noong huling pagkikita namin. At doon ako nang hina. Siyempre babae pa rin naman ako kahit papano. May 10 pa siyang tauhan noon. Hindi ko kinaya kaya umatras ako. Sabi ko sa sarili ko, babalikan ko siya. At ako mismo ang tatapos sa buhay niya. Kaya ba tinanggap mo ang misyong to para makaganti sa kanya? Oo, at para na rin mailigtas ko mga batang dinadakip nila para lang sa sarili ng pakikinabang. Kawawa yung mga batang paslit na pinagkakakitaan lang nila. Pinubulabog ako ng thoughts na marami pa silang mabibiktima. Kaya hindi pwedeng hindi ko sila mapigilan. Masyado na silang nagiging kampante. Kailangan na nilang mawala dito sa mundong to. Kaya pala, kating-kati ka na makapunta agad tayo doon. Ngayon, naiintindihan na kita. Bilisan na lang natin ang mga galaw natin, baka mauli pa tayo. Magiging tagapagligtas muna ako ngayong araw na to. Ayoko nang may mabiktima pa ng dahil sa kagagawa ng mga lintik na kutong lupa na yon. Sasamahan kita sa laban na to. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magiging pabigat sa'yo sa misyong to. Dapat lang nagalingan mo. Dahil nakasalalay yata dito ang pag-angat ng ranggo mo bilang SWAT officer. Kaya kailangan mong ipakita at ipamukha sa lahat na karapat-dapat ka. Papatunayan ko talaga. At papatunayan ko rin sa'yo na hindi ako simpleng officer. Na kaya ko rin lumaban sa mga ganitong katinding labanan. Wala kang dapat na patunayan sa akin. Ang kailangan mong gawin ay ang patunayan mo sa sarili mo na mahusay ka, na tagapagtanggol ng bayan, na nasasakupan mo, at isa pa pala ang ugali mo. Maayos ka naman pala kapag sinoseryoso mo yung usapan eh. Mahilig ka lang talaga mang-asar minsan. Pero okay ka namang kausap kapag nagsaseryoso ka. Pasensya na sa inasal ko kanina. Siguro, hindi lang ako sanay na may nakakasamang babae sa misyon. Tapos ikaw pa yung kasama ko. Kung sino pa talaga ng naka-one night stand ko, siya pa ang nakakasama ko. Kaya medyo naiinis ako nung una kasi nga, magiging awkward sa atin. Bakit kailangan mo pa akong inisin? Para lang hindi makaramdam ng ilang? Pwede mo naman akong kausapin na walang kasamang panginis eh. O, tingnan mo tayo. Ngayon, maayos naman tayong nakakapag-usap na walang ilangan sa isa't isa. Kasi nga, kanina pa tayo nag-uusap at kailangan nating magkaroon ng koneksyon para sa misyon na gagawin natin. Kung walang communication, paano tayo magkakaintindihan? Paano tayo magkakaroon ng koneksyon kung magkakailangan tayong dalawa? Ha? Hindi kita magets. I mean, kapag hindi maayos ang koneksyon natin, hindi tayo magtatagumpay sa misyon natin. Magulo ba ako mag-explain? Medyo, pero okay na ngayon. Naiintindihan ko na. Sige, sadaan ka na muna mag-focus. Mamaya na ako magtatanong para makarating na tayo doon. Mabuti naman kung ganun. Sorry sa maraming tanong. Alam ko naiinit ka na sa akin kakasalita ako. Sorry kung madaldal ako ah. Sobrang komportable mo yata sa akin kung ganun. Ganyan ka rin ba ka-close sa mga kaibigan mong babae? Iisa lang ang kaibigan kong babae. Siya lang at wala nang iba pa. Type mo ba yung kaibigan mo na yon? What? No! Never ako nagkagusto sa kaibigan.
Maliban sa ayoko, hindi ko kaya yung ganun. Iniisip ko pa lang, nadidiri na ako eh. Bakit? Wala naman. Ang random mo naman ng tanong na yan. Saan mo ba nakuha yung tanong na yan? Ha? Kung ano-anong iniisip mo. Nagtanong lang naman ako kasi, di ba, may mga magkakaibigan na nahuhulog sa isa't isa. Baka kasi ganun din kayo. Walang kami. May boyfriend na yun, tsaka kahit na lang din ako nun. Hindi ko papatulan yun. Baka sipahin ko pa siya. Para na nga kaming magkapatid eh. Hindi naman sa hindi kami nagkakasundo. Hindi lang kami sweet sa isa't isa. Para kaming aso't pusa. Mas matindi pa kung asarin ko siya kaysa kung paano kita maasar. So, sinasadya mo nga sa rin ako para mainis ako? Parang gano'n na nga. Hindi ba halata? Halata na ano? Hindi mo ba nahalata na kaya kita inaasar para napansin mo ko? Kasi yun yung way na naisip ko para maging close tayo. Nag-work naman, di ba? Oo nga eh. Ang galing mo rin ano? Nakuha mo yung atensyon ko nang dahil lang sa pandatarantado mo sa akin. But honestly, hindi ako natutuwa na ginaganon mo ako. Noted, Lebby. Hindi na ulit kita asarin o ilisin. Good. Siya nga pala. Malapit na tayo sa kuta nila Miguel. Maganda na tayo. Nasa likuran pa ba natin yung mga kasama mong SWAT? Oo, nandiyan na sila. Good. Pakisabi sa kanila na gumamit ng silencer sa mga baril nila para hindi makatunog ang mga kalaban natin. Palihim tayong papasok ng gusali. Iisa-isahin natin ang mga tauhan ni Miguel hanggang sa maubos na silang tuluyan. Maliwanag? Copy. Sige na. Mag-iingat kayo. Lalong-lalo ka na. Hindi ka pwedeng mamatay, Rocky. Hindi ka rin. Mag-iingat ka. Nagkatitigan si Rocky ng ilang segundo at nasundan niyon ng isang malamping na halik. Agad rin silang kumawala para masimulan na nila ang kanilang misyon. Nagkasundo sila na maghiwalay ng landas para mas madali nilang maubos ang mga tauhan ng kanilang kalaban. Sa umpisa ng kanilang misyon, hindi sila gaanong nahirapan dahil walang kaalam-alam ang mga tauhan na susugurin sila ng mga SWAT, kasama na ang dati nilang nakalabang si Levy. Sa bawat lumalabas na mga kalaban ay siya namang palihim na atake nila Rocky at Levy. Hanggang sa makarating sila sa bandang gitna ng gusali ng lokasyon ng mga kalaban. Doon ay medyo nahirapan sila dahil medyo marami ang mga nakabantay dito sa parting ito. Pero agad din nilang naubos ang mga iyon. Ipinagpatuloy lang ng dalawa ang pakikipagsagupuan sa kanilang mga kalaban hanggang sa naubos sila. Ang mga bantay ng kwartong kinilalagyan ng kanilang mga bihag na mga bata. Nagkasalubong sina Rocky at Levy sa tapat ng kwartong iyon. Sabay nilang pinatakas sa mga batang bihag ng mga kalaban na naroon. At saka inalalaya ng mga ito na bumaba ng gusaling yon nang hindi gumagawa ng kahit na anong ingay. Tumawag na rin ng backup si Rocky para maging escort ng mga bata palabas ng gusaling yon. Sina Rocky ay nagtanguan lang. Tanda na sabay nilang haharapin ang mastermind ng pagkidnap sa mga bata. Dali-dali nilang inakyat ang panguling palapag at nakita nila ibang mga tauhan ng kanilang target at hindi nga nagkamali si Levy ng akala na si Miguel na kanyang nakalaban noon ay ang pasimuno ng lahat ng kasong hawak nila ngayon ni Rocky. Napangisi na lamang si Levy habang nakatutok ang kanyang baril kay Miguel. Hello Miguel, nice to see you again. Natawa na lamang ng bahagya si Miguel at napapalakpak pa ito. Ikaw naman pala yan. Bumalik ka pa talaga. At nagdala ka pa talaga ng asungot. Don't underestimate him, Miguel. Mas matalino pa yan sa'yo. Well, bagay naman talaga kayong tandem eh. Isang asungot na kutong lupa at isang mahinang babaeng kaya mo. Sumuko ka na lang kasi, Miguel. Ang dami mo pang dakdak eh. At bakit naman ako susuko sa inyo? Sino ba kayo para utusan akong sumuko ha? SWAT member ang kasama ko. Marami ka nang nagawang kasalanan kaya sumuko ka na lang. Pinapahirapan mo pa kami eh. Baka gusto mong barilin ko yung ulo mo. Napakatigas ng kukote mo ah. Sige. Sige lang. Total, dyan ka naman magaling, di ba? Ang pumatay ng tao. Dyan ka lang magaling. Nagtagis ang bagang ni Levy at kinuha ang 4 na matatalim na bagay na nasa kanyang bulsa at inihagis yon sa 4 na lalaki.
Tinamaan ang mga noo nila. Mga blade pala ito na sobrang matatalas at matatalim. Ang apat na tinamaan ng mga blades na yon ay binawian agad ng buhay. Ngayon ay 6 na lang ang kasama mga tauhan ni Miguel dahil 10 pa silang hindi pa namamatay. Saktong kakalabitin na ni Miguel ang gatilyo ng kanyang baril nang biglang sumulpot ang mga pulis sa likuran ni na Levi. Nakatutok ang kanilang mga baril sa kinatatayuan ngayon ni Miguel, kasama na ang kanyang mga tauhan. Sumuko ka na! Kung ayaw mo nga ako mismo ang tatapos ng buhay mo, Miguel! Sigaw ni Levi na nakatutok na rin ang hawak niyang baril kay Miguel. Nginisiyan lang sila ni Miguel. Magkakamatayan muna tayo! Bago niyo ako mapasuko! Sigaw nito. Pero bago niya pa makalabit ang gatilyo ng kanyang baril, ay pinasadahan agad siya ng 3 potok ng baril ni Levi. Nang dahil sa nangyaring iyon, pinasadahan na rin ng mga pulis ang mga tauhan ni Miguel at magkakasunod silang nagsibagsakan sa sahig. Sa wakas, natapos sila ng paghahari mo dito sa mundo, Miguel. Mamahinga ka na dyan sa impyerno. Sarkastikong bulong ni Levi at ngumisi sabay tago nito ng kanyang baril. Nagawi ang tingin ni Levi kay Rocky. Wow! Buti hindi ka namatay. Nilingon ni Rocky itong si Levi at ngumisi. Hindi talaga ako mamamatay dahil wala pa akong tagapagmana. Sa tingin mo ba, ipapadala ba ako dito kung hindi ako magaling? Tsaka, hindi ka ba proud sa atin kasi successful itong operation na to na dahil sa katapangan nating dalawa. Pasalamat ka at malakas ang loob ko. Kung hindi, baka bangkay na kayong lahat ngayon. Oo na, ikaw na. Magpasalamat ka na lang din at hindi mo na ako makikita pa. Talagang hindi na. Kasi tapos naman na tong case na to eh. Hindi na ako magagawi sa inyo. Baka humawak pa ako ng 5 cases eh. Pwede bang humiling sa'yo, Levi? Ano yun? Pwede ba kitang yayaing mag-date? Date? Seryoso ka? Matapos mo akong pikon-pikonin tapos ngayon mag-aaya ka ng date? Pinaglololoko mo ba ako? Seryoso ako, Levi. Para namang maganda yung huling pagkikita natin. Hindi yung tulad ng ganito na lagi tayong parang nasa gera. E di sige. Since wala rin naman akong gagawin sa weekend, papayag na ako mag-date tayo. Pero ngayon lang yan ah. Pagbibigyan kita kasi para maging okay ang ending natin. Ending ng pagkikita natin. Yun lang talaga ang purpose ng pagkikitang yun. Kumbaga, isa lang na friendly date. Kaya wala kang dapat ikabahala. Sige, paano ba yan? Mauuna na ako sa'yo. Sumama ka na sa mga kasama mo pabalik ng office nyo. Kailangan ko ng pumuntang office ni Mr. Teodorico para mag-report. Sino yun? Si Mr. Teodorico ba? Siya ang boss ko. Siya ang may-ari ng agency na kinabibilangan ko. Bakit mo na itanong? Wala naman. Binata ba yun? Ano ka ba? Hindi na binata yun. May 3 ang anak yun eh. Lahat ng mga anak niya may lahing makikisig. Mga gwapo at matatangkad. Tapos yung babaeng anak ni Mr. Tajororico naman, maganda nga. Ubod naman ang pangat ang ugali. Sinasagot-sagot nga lang si Mr. Tajororico ng anak ng yun eh. Ganun ba? Akala ko binata pa. Baka kasi mahulog sa'yo. Astig ka pa naman. Baliw. Wala magkakagusto sa tulad ko. Kaya hindi na ako maasa. Sa ganda mong yan, imposibleng walang nagmamahal sa'yo. Hay nako, tigil-tigilan mo ako sa panguuto mo sa akin, Rocky. Hindi ako natutuwa sa mga ganyan mo. Bakit? Maganda naman talaga eh. Maangas ka lang umasta pero nakakaakit kaya yung ganda mo. Bakit? Naakit ka ba? Oo? Ano? Kasi, O di ba? Inuuto mo lang ako. Ang mabuti pa umuwi ka na at bukas na lang tayo magkita. Saan mo ba gusto? Sa kung saan mo gusto. Libre ko. Huwag ka mag-alala. Sige, sabi mo eh. Sige na, uuwi na ako, mauna na akong umuwi sa'yo. Sige, sige. Mag-ingat ka ha. Lagi naman ako nag-iingat kahit na hindi mo ako paalalahanan na mag-ingat. Sige na, aalis na ako. Kayo na ang magligpit ng mga kalat na yan. Pagkasabi ng mga salitang yun ni Levi, agad na siyang umalis ng lumang gasaling yon at nagtungo na sa kanyang sasakyan. Pinandar na niya ito at saka tuluyan ng umalis doon.
Pagkarating ni Levi sa kanyang sariling bahay, agad siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa kama. Kinabukasan, nagkita ulit sina Levi at Rocky. Napagkasunduan nila na sa isang sikat na fast food chain na lang sila magkita. Nang makarating sila sa lugar na yon, agad na humanap ng mauupuan ng dalawa. Nag-usap lang sila at kumain. Nang matapos ang pagkikitang yon, ay hindi na ulit nagkita pa ang dalawa. Bumalik sa dati ang takbo ng buhay nila na nakapokus lang sa realidad ng buhay. Hanggang sa lumipas ang 2 buwang walang kontak ang dalawa. Sa 2 buwan na to, dito na nakapansin si Levi ng hindi maganda sa kanyang katawan. Hanggang ngayon ay hindi pa siya dinadatnan. Nakakaramdam na rin siya ng kakaiba sa katawan niya. Kaya dali-dali siyang pumunta sa malapit na ospital at doon niya nalaman na nagdadalang tao pala siya. Noong una ay nagulat siya. Pero di kalaunan ay napalitan niyo ng inis. Paglabas niya ng ospital, agad niyang pinuntahan sa SWAT station at hinanap si Rocky. Nang makita niya si Rocky, ay agad niya itong hinalikan. Pakakasalan mo ko, ipapalaglag ko itong nasa sinapupunan ko. Diretsang sabi ni Levi habang nakatitig lang ang kanyang mga mata sa mga mata ni Rocky. Naguguluhang tumugon namang itong si Rocky. Aha? Ano pinagsasasabi mo? Napasinghap na lamang si Levi. Puntis ako. At ikaw lang ang may kagagawa nito sa akin. Delayed ako ng 2 months. Kaya nagpa-check up ako. At doon ko nalaman na nagbunga yung nangyari sa atin nung bago tayo sumabak sa misyon. Hindi ako pwedeng magkamali na ang nasa sinapupunan ko ay anak mo. Paliwanag ni Levi. Sigurado ka bang sa akin talaga yan? Kung supalpalin kaya kita ng bala ng baril, ano ko sa tingin mo? Nagpagalaw sa ibang lalaki? Hoy, para lang sa kaalaman mo, ikaw lang ang gumawa ng mga ganun na bagay sa akin. Sapakin kita Paano ako makakasiguro na akin nga yung dinadala mo? May nangyari sa atin. Yung buwan na yon, kakatapos ko lang yung datnan. Tapos lumipas ang 1 buwan, hindi na ako dinatnan. Lumipas pa ang 1 buwan, nagduduwal-duwal na ako. At may mga napapansin na ako sa katawan ko. Kaya nung nagpa-check up ako, hindi na ako magugulat kung sino ang ama. Walang iba, kundi ikaw lang. Tsaka, parang kailan lang gusto mo nang magkaroon ng tagapagmana sa pinaghirapan mong kumpanya. I think, sagot na to sa hiling mo na magkaanak at magkaroon ng tagapagmana. Baka ito na rin ang rason para mas mapalapit ako sa iyo. Para sa magiging anak natin, magsasama tayo. Pakakasalan mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Kailangan bang ikasal tayo? Di ba pwedeng ako na lang ang aako sa responsibilidad at obligasyon sa magiging anak natin? Wow ha! Parang binaliwala mo naman na ang pagiging ina ko sa magiging anak natin. Hindi. Pakakasalan mo ko kung gusto mo pang makita ang magiging anak natin. Well, okay lang din naman sa akin na maging asawa kita. Sino ba ang tatangki kung tulad mo na sobrang ganda ang mapapangasawa, hindi ba? Swerte ko naman kung ganun. Kakainis. Tigil-tigilan mo ko sa banat mo. Kung ayaw mong palunukin kita ng bala ng baril. Nakakainis yung mukha mo. After ng kasal, saan tayo titira? Sa bahay na. Pero bumalik ka pa rin ng magiging bahay natin. Ano natin yung isang bahay? Pwede mong tiran yon kapag nag-away tayong dalawa. Hindi ka makakatabi sa akin. Hindi naman kita awayin Para magkasama pa rin tayo sa magiging bahay natin. Hindi mo masisiguro. Kaya kung ako sa'yo, maghanda ka na lang. Kesa sa labas ka ng gate matulog. Gusto mo ba yon? Ayoko, syempre. Ayaw mo naman pala Kaya sundin mo na lang yung sasabihin ko. Teka, sa kondo natin to pag-usapan. Nasa trabaho ako Mamaya na tayo mag-usap kapag nakauwi na ako sa kondo. Walang problema yan. Ipapaalam kita kay Sir Maniego para makapag-usap na tayo patungkol sa mga gagawin natin. Pero Levi, ako na ang bahala sa'yo. Pupuntahan ko lang si Sir Maniego. Hintayin mo ko sa tabi ng kotse ko sa labas nitong estasyon nyo. Maliwanag? Sige. Maghihintay na lang ako. Good. Pagkatugon ni Levi kay Rocky,
Agad siyang dumiretso sa opisina ng senior captain ng mga SWAT. Nakiusap na kung pwede at pauwiin na si Rocky. Pumayag naman agad ang senior captain kaya agad na pinuntahan ni Levi si Rocky at hinila ito palabas ng istasyon. Walang naging kibuan ng dalawa hanggang sa makarating na sila sa condo unit nitong si Rocky. Agad na kinausap ni Levi si Rocky. Gusto ko lang malaman kung ano ang magiging desisyon mo sa magiging anak mo. Kung isa nga lang ba tong dinadala ko o kung ilan man. Kasi more than 2 months pa lang. Medyo malaki na eh. Paninimula ni Levi ng usapan. Napakamot na lamang ng kanyang batok si Rocky. Sige, payag na akong pakasalan ka. Sa akin kayo titira ng mga magiging anak natin. Ako ang babuhay sa inyo. Kung mag-isa man siya, ibubuhos natin sa kanya ang pagmamahal na deserve niya. Kapag marami sila, mas maganda. Wow ha? Parang ikaw naman yung magdadala ng babies sa sinapupunan. Parang ang dali sa yung sabihin na easy lang ang magdala ng maraming sagol. Hoy, ang hirap kaya nun. Alam ko naman. Alam ko namang mahirap. Para ano pa't naging asawa ako nun kung hindi kita tutulungan at alagaan. Kaya nga pakakasalan kita para may katuwang ka eh. Tsaka, malay natin, di ba? Yung mga anak natin na magiging dahilan para maging totohanan na yung relasyon natin. I mean, para hindi na lang tayo ikinasal para lang sa mga anak natin. Kundi dahil na rin sa mahal natin ang isa't isa. Ba't bumait ka yata ngayon? Lalo na nung nalaman mong magkakainak tayo. Siyempre, magiging pamilya ko na kayo. Tsaka wala na yung pagtatalo natin noon. Kalimutan na natin yon. Ang isipin natin ngayon ay kung paano natin mapapalaki ng maayos ang magiging anak natin. Mas mabuti kung yun ang pagtuunan natin ng pansin. Wow ha? Ang ibig mo bang sabihin, ganun na lang yon? Lahat ng pinagsasasabi mo sa akin noong mga panahong hindi pa tayo gaano magkakilala? Oo, kasi walang mapupuntahan kung lagi tayong magsasagutan o mag-aasaran, di ba? Kaya kung maaari, magkaayos na talaga tayo. Ayusin natin yung pakikitungo natin sa isa't isa. Ayoko makita tayo ng mga bata na nag-aaway o nagsasabihan ng masasakit na salita. Ayoko marinig nila na habang lumalaki sila na nagsisigawan tayo na dahil sa inis o galit. Gusto ko na mamulat sila na maayos ang pakikitungo ng mga magulang nila sa isa't isa. Na nagmamahalan. Gusto kong magkaroon tayo ng pamilya na masaya lang. Walang away. Walang gulo. Para lang ba sa mga bata yan kaya natin gagawin? Tsaka anong nagmamahalan? Eh hindi nga kita mahal. Pakakasalan lang kita kasi nabuntis mo ko. Yun lang. At wala nang hihigit doon. Masyado kang assuming ha. Levi, pwede naman nating totohanin eh. Kapag kasal na tayo, liligawan pa rin kita hanggang sa magkaroon ka ng nararamdaman para sa akin. Oh, kapag nahulog ako sa'yo, lolokohin mo lang ako. No, I'll never do that to you. You're my one and only wife. Ikaw lang ang uuwian ko. Ikaw lang ang pagsisilbihan ko. Kayo na magiging anak natin at wala nang iba pa. Hindi ako mambababae. Kasi para saan pa? Ang astig na nga ng mapapangasawa ko. Oh. Tapos, ang ganda-ganda pa. Tapos hahanap lang ako ng iba. You know, hindi ko magagawa yun sa'yo. Dahil ayoko masira ang pamilya natin at dahil yan sa pagkakamaling yun. Marunong ako makontento. Kaya, huwag mo akong igaya sa ibang lalaki, Levi. Dahil kung sila, kahit na mukha na silang garapata, nagagawa pa rin nilang iwan ang responsibilidad sa ina ng mga anak nila. Ako hindi. Ang mga anak ko makikinabang ng lahat ng pinaghirapan ko. Kaya, bakit ko sila pababayaan? Bakit kita papabayaan? Kung pwede naman kitang alagaan habang buhay. Di mo man maturuan ng puso mo na mahalin ako. Pero pagsisilbihan pa rin kita kahit anong mangyari. Bakit? Bakit kung makapagsalita ka, parang ikaw yung lalaking matagal ko nang hinahangad na magkaroon ako? Oo, kaya ko mag-isa na buhayin yung magiging anak natin. But this is really unexpected. Dati, hinihiling ko lang na may lalaki sanang dumating para maging pahinga ko sa lahat. Na magiging safe place ko. Na magiging comfort zone ko. Yung lalaking inaalala ang kalagayan ko. Yung pagsisilbihan ako, yung aalagaan ako. Bakit ba ganyan ka kung magsalita? Nag-aalangan ako na maniwala sa'yo.
Kasi marami na akong narinig na ganyan sa ibang lalaki. Hanggang salita lang naman sila at wala namang gawa. Alam ko mahirap akong paniwalaan kasi hindi ko pa nagagawa. Hindi ako mangangako. Pero gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako at para magtiwala ka sa akin na kaya kong baguhin ang mga ayaw mo sa ugali ko. At para hindi na tayo magtalo pa. More on actions. Hindi lang panay salita, Rocky. Yes, my future wife. I'll earn your trust, genuine love, and care. Thank you, Rocky. Call me hubby instead of calling me by my own name. Okay, wifey? Noted, Habi. Good. Now you can take a rest here in my condo unit. Siyempre kasama ako. Ayokong iwanan na mag-iina ko. Ang sweet naman ng habi ko. Siyempre, asawa mo na to eh. Kahit wala pang kasal, ituturing na kitang reyna ko. Pagsisilbihan ko kayo ng mga magiging anak natin. Ang swerte naman nila at may ama silang gaya mo. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ang magiging ama nila. Sana lang, hindi ka lang puro salita. Sana gawin mo yung mga sinasabi mo para hindi mo ako masaktan at hindi ako umasa. Ayoko mangako sa'yo. Basta gagawin ko ang lahat para sa inyong mag-iina ko. Salamat naman kung ganon. Magtitiwala ako sa'yo. Basta huwag mo lang sanang sisirain yun. Tumango-tango bilang tugon si Rocky at saka ito ngumiti bilang tugon. Nang matapos ang pag-uusap nila Rocky at Levy, nagkwentuhan pa sila at kung minsan ay nagkakabiruan. Pero hindi na tulad noon na inisan. Ngayon ay nagtatawanan na sila hanggang sa tumagal na ang pakikitungo nila sa isa't isa. Habang tumatagal ay napapalapit at nahuhulog na rin ang loob ni Levy kay Rocky. Nang dumating ang araw ng kanilang nakatakdang pag-iisang dibdib, lumalaki na ng lumalaki ang tiyan ni Levy. Nang matapos ang kasal, nagpatingin agad sa obstetrician gynecologist o mas kilala bilang OBGYN para malaman kung ilan nga ba ang pinagbubuntis ni Levy. At dito na nila nalaman na magkakaroon sila ng 4 na mga anak. Lumipas sa mga maraming araw, buwan at taon, naging maganda ang pagsasama ng mag-asawang Levy at Rocky. Magkasundo silang dalawa. Malalaki na rin ang kanilang mga anak at sila ngayon ay nag-aaral na. Hindi lubos sa kalain ni Levy na magkakaroon siya ng nararamdaman sa taong inaalaskador lang siya noon. At bonus pa na nagkaroon sila ng quadruplets. Napapangiti na lamang ang mag-asawang Levy at Rocky. Yan ay kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan bago dumating ang quadruplets nilang mga anak. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!